balita at impormasyon, magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Sa oras na 5 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, dito pa rin po sa inyo po nag-iisang tandem. Silipin na po natin ang mga nagbabagang mga headline. Tandem! Pagbibilang ng lagda sa People's Initiative, sinimulan na ng Commission on Elections. Tandem! Bilang ng pangunahing bilihin, submirit, dagdag presyo sa asin, kape, aprobado na ng Department of Trade and Industry. Tandem! Academic calendar posibleng ibalik sa Hunyo hanggang Marso sa susunod na taon. Tandem! Halos 50% ng mga Pilipino aminadong naghihirap pa rin ayon sa isang survey. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, kita ng mga sasakyan sa bansa tumaas. Tandem! At balita sa ibayong dagat, 10 katao patay sa pagsabog ng paggawaan ng paputok sa Thailand. Tandem! Sa mundo naman ng showbiz, pelikulang Rewind ng Dong Yan, nasungkit ang titulong highest grossing Filipino film of all time. Tandem! At balita sa mundo ng sports, abangan ang report ni Tandem Anthony Santay. Tandem! Isang magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo. Kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Hipilang May Totong Lakas, DWIZ 882 at inyo pong mga telebisyon sa pamamagitan ng Aliw Channel 23 ngayong pong araw na ito ng Huwebes. Ngayon po ay Enero 18 taon 2024. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung makakasama, Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa detalye ka na mga balita, sinimulan na ng Commission on Elections ang pagbibilang ng lagda sa People's Initiative para maisulong ang CHADSA o Charter Change. Hawak na rin ng poll body ang signature forms para sa People's Initiative o PI mula sa 400 lungsod at bayan sa buong bansa. Kabilang na rito ang Quezon City, Maynila, Mandaue City, Cebu, Quezon Province, Laguna at Iloilo. Kaugnay nito sa Mandaue City, umabot na sa 30,000 lagda ang natanggap mula sa PI. Natanggap ng COMELEC sa 27 barangay sa naturang lugar. Tiniyak naman ni COMELEC Chairman George Garcia na kanilang isa sa alang-alang ang mga alingas-ngas na may nangyayari umanong bayaran sa mga lalagda o lumalagda sa PI upang amyendahan ang konstitusyon. Tandem! Samantala, itinanggi ng Department of Budget and Management na para sa charter change ang 12 bilyong piso na dagdag pondo ng Commission on Elections. Paliwanag ni Budget Secretary Amena Pangandaman, maaaring gamitin ang naturang pondo sa paghahanda sa mga halalan. Nauna na ring pinasinungalingan ni COMELEC Chairman George Garcia ang naturang aligasyon. Patatandang iginiit ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman na maaaring gamitin ang 12 bilyong piso na dagdag pondo ng poll body upang maisulong ang pag-amyenda sa saligang batas. Tandem!
Minado naman ang Commission on Elections na wala pa silang anumang reklamo o petisyong natatanggap laban sa isinasagawang pangangalap ng pirma o yung People's Initiative para amyendahan ang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, sakaling makatanggap sila ng reklamo, ang una nilang titignan ay kung may jurisdiksyon ang ahensya. Ang ikalawa niya ay konsiderasyon kung may nilabag pang election laws para mapasailalim sa kanila ang kaso at kung may probable cause para ito isampa sa Regional Trial Court. Nabatid na magsasagawa rin ang poll body ng validation sa mga pirma kung totoo ba o buhay pa ba yung pumirma, kung totoong sila nga talaga yung nakapirma sa pangalang nakasulat sa listahan. Ipinalawanag pa ng opisyal na sakaling hindi election laws ang nalabag, ay maaari naman itong imbestigahan ng ibang ahensya ng pamahalaan. Tandem! Ayon naman kay Senate Minority Leader, ang kanyang pananaw at pakinamdam makaraang biglang naglunsad ang Senado ng sariling tiyatsa sa pamamagitan ng inihaing resolusyon na nagsusulong ng pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon. Iginit ni Senador Pimentel na nagulat siya sa mabilis at biglang aksyon na ito ng Senado ukol sa tiyatsa. Sana niya hindi nag-react ng ganito ang Senado dahil parang nini-check reaction kung saan ay na-hostage sila sa isang sitwasyon kaya napilitang mag-tiyatsa. Ayon sa mambabatas, ang pagkakaalam niya ng Senado sa tiyatsa pero nung nilakasan niya ang volume sa tugtog ng tiyatsa, naku, napasayaw na rin daw pala ito. Nakakadala pala yan, ano? Ito rito, una rito, mismong si Senate President Juan Miguel Zubiri ang naghain ng resolusyon na nagpanukala ng economic tiyatsa. Tandem! Speaking of tiyatsa, taong bayan dapat ang nasa likod ng People's Initiative para amyendahan ang saligang batas at hindi ang mga politiko. Ito naman ang inihayag ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban kaugnay sa isinasagawang People's Initiative o PI upang maisulong ang charter change. Iginiit ni Panganiban na nasa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Lambino versus COMELEC ng 2006. Hindi maaring gamitin ang PI sa major revisions o kung malaki ang kailangan baguhin sa 1987 Constitution. Idinagdag pa ng dating punong maestrado na walang pagkakataon na maipaliwanag ng husdo sa taong bayan ang issue sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Hindi tulad sa Constitutional Convention o CONCON at Constitutional Assembly o CONAS. Tandem! Walang kapangyarihan naman ang Movie and Television Review and the Classification Board na imbestigahan ang kontrobersyal na patalastas na nagsusulong ng, kala ko PI, charter change. Itong ginit ng MTRCV matapos manawagan si dating presidential spokesman Harry Roque na imbestigahan ng ahensya ang nasabing television advertisement. Paliwanag ng ahensya, hindi nito pwedeng iripaso ang mga patalastas maliban na lang kung ito ay publicity materials. Matatanda ang binatikos ng patalastas na nagsusulong ng tiyatsa ang 1987 Constitution na tinawag nitong EDSA Puera sa publiko. Tandem! Sa oras na 13 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga sa iba pa rin po tampok na balita, kapit mga mister, mga misis, mga namamalengke at syempre yung mga nagbabudget po. Kapit lang ho, mga namamalengke po ngayong oras na ito. Tumaas ang tumaas ang presyo ng talaga naman nakaka-high blood eh. Tumaas. At least pagmamahal na balita yan. Pagmamahal ito. Hindi yan nagmumurahang balita. Ay, masama naman yun. Masama yung magmumurahan. Okay. Ito po, tumaas ang presyo ng karneng tumaas pa. Actually, mahal na nga. Tumaas pa ang karneng baka at manok sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Batay sa bantay presyo ng Department of Agriculture, nasa 390 pesos na ang presyo ng kada kilo ng beef ramp kumpara sa 380 pesos na kada kilo noong isang linggo. Tumaas po ng 10 piso. Aabot naman sa 350 pesos ang presyo po na kada kilo ng beef brisket kumpara
sa 305 pesos na presyo noong isang linggo, 45 pesos itinaas. Nasa 150 pesos naman hanggang 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng karneng manok. Kumpara sa 140 hanggang 200, tumaas po ng 20 pesos ang presyo niyan kumpara noong nakaraang linggo. Bahagya naman bumaba ang presyo ng itlog, 6 pesos 30 centavos. Itlog natin yan, ha? Itlog yan, Itlog medium natin yan, size yan. Hindi ko inaangkin lang yan, ha? Hindi, Itlog natin yan. nating lahat po Okay. ito. Sa 6.30 po ang presyo mula sa 9 pesos. At kumpara po yan sa 7 pesos 30 centimos at 9 pesos po noong nakalipas na linggo. Tandem! Aprobado na ng Department of Trade and Industry ang hiling. Alam mo itlog lang, ha? Akala mo karne lang. Ang pagmamahal ng presyo ng asin. Inalat. Ang asin. Ayon sa DTI, nasa 4% ang itinaas na suggested retail price ng ilang brand. May brand na rin ng asin? Alain mo? Dati, kinukuha-kuha lang yan, ha? At naglalaro rin sa 5 centimos hanggang 2 pesos 25 centimos ang taas presyo sa 250 gram at 500 gram ng iodized rock salt, iodized salt at refined salt. At kaugnay nito, bagamat walang dagdag presyo sa 3-in-1 na kape, mabuti na lang at di kami nagti-3-in-1, pinayagan ng mga manufacturer na bawasan ang timbang nito. Yun lang. Paliwanag ng mga manufacturer, ito'y dahil sa pagmahal ng mga raw materials. Kaya naman... Tandem! Kapag wala ka talagang budget, ikay mamalasin. Wala kaming raw materials dito. Matindi yung asin eh. Halos lahat may asin. Yan, ha? Ang asin. Asin. Pag walang asin, Ikay masarap. mamalasin. Hindi masarap. Hindi. Hindi masarap daw Di ang masarap. mga pagkain. Di masarap. Speaking of pagkain pa rin po, kaisa ang Department of Science and Technology o DOST National Research Council of the Philippines upang sugpo ang patuloy na pagmamahal Nako. o pagtaas ng presyo ng pagkain, kakulangan sa pananim at smuggling. Yun ang sa mabigat. Yung smuggling na yan, hindi maalis-alis. Actually, kahapon meron na naman nadali. Maynila na naman. Ayon kay Dr. Leslie Michelle Dalmacho, Pangulo ng DOST NRCP, kabilang sa pinagsusumikapan ng mga mananaliksik ang makahanap ng paraan upang mapabuti ang mga pananim sa tulong ng makabagong teknolohiya at mapahusay ang farm-to-market process. Sumasaklaw din anya ang kanilang programa, hindi lamang sa kapakanan ng publiko kundi maging ng kapaligiran, pagtiyak na malinis na tubig at enerhiya. Sa oras na maisakatuparan ng mga nasabing inisyatibo, inaasahan na makatutulong ito sa mga patakarang ipatutupad ng mga local government, mga ibang mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor. Tandem! Samantala, hinikayat naman ang grupong Bantay. Matindi ba ang Bantay talaga? Mabuti may bantay na, ha? May bantay na, nakakalusot pa, ha? Bantay bigas ang gobyerno na suriin ang presyo ng regular Ayan bill na. price. Ayon kay Bantay, hindi, ano yan, aso? Hindi. Ayon kay Bantay bigas spokesperson Cathy Estavido, ang regular bill price ay posibleng sumirit, nako, sa 60 pesos kada kilo. Wala, hindi kaya makuha yung 20, no? Batay sa ilang palengke sa Metro Manila, naglalaro sa 54 pesos hanggang 56 pesos kada kilo ang presyo ng regular milled rice. Habang ang premium rice naman ay binebenta sa halagang 65 pesos hanggang 68 pesos kada kilo. Umaasa naman si spokesperson Stabilio na magagawan ng paraan. Bagay, pag may pag-asa, may pag-asa. May paraan at may pag-asa. At magagawan doon ng paraan ng pamahalaan ang nasabing panawagan. Tandem! Basta may pagmamahal. Yeah. Basta may... Sobrang nga pagmamahal, eh. Basta punong-puno ka ng pagmamahal, Oh. hindi ka mawawala ng pag-asa. Naku, puro nga pagmamahal. Ano ba yan? Walang matindi. Hindi ba pwede magmumurahan? Ha? Pwede ba yung pagmumurahan naman? Tingnan na, tanungin natin ng DTI. Oo, mamaya yan, tanungin na natin. Ayoko ng pagmamahal na yan. Alam mo, gusto ko ang pagmamahal. Pero ayoko yung klase ng pagmamahal na yan. Iba yung pagmamahal. Iba yung tunay na pagmamahal. Sobrang nakakasakit yung pagmamahal nila. Oo. Minsan naman, ayaw natin yung pagmumurahan. Ay. Pero mas gusto ko yung pagmumurahan pagdating sa mga commodities. Tama. Ito. Samantala, kinakailangan ng Pilipinas ng 1.3
Nako. trillion pesos na investment upang makabuo ng mahalaga mga infrastruktura sa agricultural sector sa mga susunod na taon. Malaki-laki yan, ha? Ito ang paniwala ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kung saan kanyang binigyang diin ang pangangailangan ng mga malalaking infrastructure projects sa agri-sector upang mapalakas nga mapatatag ang produksyon ng palay at maging stable po ang supply ng bigas at mabawasan po ang nasasayang ng mga agri-products. Idinagdag pa ni Secretary Laurel na ito'y upang matiyak din ang food security ng bansa. Ipiliwanag pa ng kalihim na kinakailangan ng 1.2 trillion pesos na capital spending sa rice sector para sa irigasyon sa mahigit 1.2 milyong ektaryang mga palayan. Tandem! Kailangang mabigyan ng kaukulang impormasyon naman ang atin daw mga magsasaka. Bakit kulang ba sa impormasyon ng magsasaka? Hinggil sa kailangang dami ng produksyon ng kanilang mga produktong pang-agrikultura na ibabagsak sa mga pamilihan. Ito naman ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga opisyales ng Department of Agriculture kasunod ng naiulat na oversupply at overproduction ng ilang uri ng gulay. Anya, dapat na ipatupad ang data-driven information system sa bawat planting season kung saan mas magiging maayos ang araw-araw na operasyon at hakbang sa pagdidetermina para sa agri-products. Sa ganitong pamamaraan, Anya, ay maiwasan ang overproduction ng mga gulay hanggang sa mahirap ng maibenta daw ang produkto at nauwi na lang sa pagkabulok at ipinamimigay na lamang. At kaugnay nito, ginit pa ng Pangulo na kailangan mabigyan ang mga magsasaka ng technical assistance para mapagpasyahan kung anong dapat na maitanim sa isang season. Tandem! Speaking of agri pa rin, binigyang diin ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang resulta ng mahina o hindi tamang pagpaplano nga ng pagtatanim sa pagtatanim na sanhi po ng oversupply ng mga agricultural products. Ito'y makarang halos ipamigay na lamang po yung ilang pong mga aning repolyo at labanos, pati ho yung carrots, dyan po dyan sa Benguet. Sinabi ni Secretary Laurel na ang ganitong insidente ay isang buong ecosystem na may pangangailangang baguhin o kung saan mahalagang mapagplanuhang maigi kung kailan o tamang panahon ng pagtatanim at pag-aani. Isaan niyang agarang solusyon sa ganitong problema ay ang pagkakaroon ng malalaki at sapat na bilang ng cold storage facility sa mga lalawigan na pwedeng paglagakan ng sobrang ani ng mga magsasaka para mapahaba pa ang buhay ng kanilang mga produkto. Tandem! Kaugnay pa rin sa agrikultura, nagpapatuloy ang kampanya ng pamahalaan kontra smuggling. Kita mo yan, pati smuggling talaga, laking problema natin sa pagsasaka. Ha? Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, tuloy-tuloy ang kanilang anti-smuggling efforts, lalo na't isa ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos, sa kalihim ay linisin. Laging gano'n na lang Ulit-ulit lang yan. Hulihin, wala naman nauhuli. Ang mga smuggler, kaya't dapat hindi lubayan ang mga nasa likod ng pagpupuslit ng mga produktong pang-agrikultura. Gayunman, may mga nahuli. Yan. May nahuli na. Malaki ba? Sino Ilan ba? Iyon. At saka, ano yan, malaki ba yan? O maliliit lang yan. Ang nahuli nila ay mga smuggler. Ayan, nadawit po sa pagpupuslit ng sibuyas, matapos siyang maitala bilang kalihim ng Department of Agriculture. Nakakumpiska rin sila ng 1 bilyong pisong kontrabandong asukal sa Bulacan. Tandem! Matala, speaking of pagkain pa rin, ito na ang walang hanggang pagmamahal. Nako, Ito na po, ayaw na ayaw mong pagmamahal. presyo. Presyo ng pagkain. Presyo ng pagkain inaasang bababa. Bababa. O, yun naman pala Mahal tayo kasi bababa. Magmumura. Magmumura. Ayan. Yeah, bababa ng 5% sa pamamagitan ng farm-to-market roads.
Ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Patuloy daw na pinag-uusapan sa ngayon na magiging galaw sa presyo ng ilang mga pangunahing pilihin. Itong sinabi sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing ni DTI ASEC Amanda Nograles. Sinabi ni Nograles na ongoing pa ang pag-uusap at nagkakaroon din ng computation para sa mga prime commodities na kasama sa pending notices of price adjustments. Kabilang na raw dito ang gatas at canned goods. Ayon kay Nograles, dinedetermina sa pag-usap sa mga manufacturer kung makatwiran ba ang inihirit ng mga itong pagtaas sa kanilang produkto. Patron 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa oras ng ganap ng alas 6:30 na ng morning, dito pa rin po sa inyo pong nag-iisang tandem. Sa alam pa rin po ni na David Oro, Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. Si Senyor Ray Pacheco po. And speaking of Ray, paring Ray. Oy, bakit? Hindi kakanta to Hindi. Hindi ang kakanta. Hindi kakanta ito. Hindi yan magbo-broadcast. Hindi rin magigitara. Hindi rin magigitara. Hindi Hindi yan gagawa ng kanta. Hindi rin. Pero siya po ay si Ray Balenya. Hindi po Ray Valera. Yeah. Ang tagapagsalita po ng PhilHealth at magandang umaga po. Buenos dias, Tokayo. Sir Ray. Magandang umaga, Senyor Ray Pacheco, at syempre sa inyo, Sir Drew. Apo. At sa inyo, mga taga-subaybay. Umahabol ang pagbate. Happy New Year po. Happy New Year. Yun! Happy New Year, Sir Ray. Sabi ngayon kung hey Pachoy. Ay, oo nga pala. Pwede pa naman pala. Pahabol na. Pahabol. Well, anyway, Sir Ray, ito dahil nga po sa mga pinaka-maiinit po mga developments bukod po doon. Although ito pong hirit na premium yung premium high contribution po ng PhilHealth ay nasa lamesa na po ng ating po Pangulong Bongbong Marcos at pinag-aaralan na po yan. At batid naman namin na habang hinihintay po natin yung magiging developments po dito. Kwentuhan nyo nga kami, Sir Ray, dito ho sa mga benepisyo po na ito na ano ho ba ang matatanggap po natin na mga benepisyo sakali nga talaga, mga karagdagang benepisyo, sakali nga madagdagan naman yung premium. Yes. Napakagandang tanong po yan sapagkat talagang ngayong taon, tuloy-tuloy may maaasahan yung mga kababayan natin na paglawak, pagbuti ng atin pong coverage sa PhilHealth. Nung nakaraang taon na Sir Drew, ay nasimula na natin yan kahit na hindi rin natuloy yung contribution adjustment noong 2023. Nasimula natin yan, kung nabalitaan ninyo, yun pong dialysis sessions, di ba? Dati yan, 90 sessions lang in a year ang sinasagot ng PhilHealth. Pero inaprubahan ng ating PhilHealth Board. Ginawa po yung 156 sessions. So lahat po ng mga kinakailangan na dialysis sessions ng isang pasyente, covered na po ng PhilHealth. So wala na silang mga agam-agam dyan na may mga sessions in a year na hindi mapabayaran ng PhilHealth. And then, meron po tayong mga certain conditions na talagang napakabigat po ng epekto sa mga pasyente. Sinimulan natin yan sa stroke. Sa stroke, yung dalawang stroke, ischemic tsaka hemorrhagic, on average ay more than double natin na naitaas po yan. At yung pinakahuli ay yung high risk pneumonia. Yan halos nag-triple, Sir Drew. Magmula, kung di ako nagkakamali, 32,000, naging 90,100 yan. Ngayon, yung nasimula natin yan, ay itutuloy natin ngayong 2024. Meron na po kaming 6 pa na mga conditions na tinitingnan at ito ngayon pinag-aaralan na. So, makakaasa po sa 6 na conditions na ito and the rest of the case rates, yung hindi mahagip ng 6, all the rest, ay itataas ng PhilHealth by as much as 30%. 30. So hahabol tayo sa inflation, lalagpasan pa nga natin para talaga maging meaningful yung atin pong benefit. Okay. So sa madaling salita, inuunahan natin yung inflation na Tokayo. Tama po, Senyor Ray. Actually, sabihin na natin, last year pa, na mayagpag yung inflation. Ngayon, hahabol ang PhilHealth. Hahabol po tayo, at mararamdaman niya na mga kababayan natin, Senyor Ray, ngayong taon.
Okay. Ano ho bang case yung mga pinag-aaralan ho ninyo, Sir Ray? Well, kabilang dyan sa anim, no, yung bronchial asthma, yung pong dengue, hemorrhagic fever, at iba pa, no. Marami, yung chemotherapy, no, ay kasama yan dun sa anim. Kasi alam natin, yung bigat o yung burden, no, ng mga conditions na ito, ng mga procedures na ito sa pasyente, napakamahal po talaga. So yan, itataas natin, ang tawag po dyan namin, rationalization. At sabi ko nga, kung susundan yung tatlo na nasimulan namin last year, on average, nag-increase po yung tatlong ito by 150%. No? So, napakalaki na magiging aumento sa health insurance benefits ng mga kababayan natin. Oh, okay. So kahit walang premium hike, Sir Ray, itataas nyo pa rin ang benepisyo, of course, ng mga nasabi po ninyong mga package. Well, yan ay nasimulan na natin, no? At ang commitment talaga ng management ay tuloy-tuloy po tayo sa atin pong programa sapagkat sabi nga natin, tulad nung sa inflation, talagang naghahabol po tayo. So, ang commitment ng PhilHealth, tuloy-tuloy po lahat ng yan. Pero syempre, kung matutuloy yung implementation, no, ng ating premium adjustment, malaking karagdagan yan sa pondo natin para pangmahabaan, di ba? Masusustain natin yung benefit packages. At yan naman ay nasa batas na kasi. Okay. Di ba? Tukayo, Tama po. Tukayo, kailan nakikita natin, more or less, kailan ito yung inaasahan natin itong adjustment na ito? Target. Well, alam nyo, malapit na yan, Sir Ray, no? Yung pong 30%, no, na adjustment natin for the case rates at napakaraming mga pakete yan na itataas natin by 30%. Maaasahan na siguro po yan ng mga kababayan natin. Mag-a-announce po tayo ngayong first quarter, Senyor Ray. So pinakamaganda na may announce natin yan pagka nailabas natin yung guidelines, no, yung circular natin. Kasi sure na sure 'yon pag na-publish na natin. Yung pati ba sa ibang packages gaya ng Z packages, meron ding mga adjustment, Sir Ray? Ay, meron. Meron, Sir Drew, no? Tama po kayo. Yung mga Z packages natin, patuloy natin na pinagbubutihan. Last year, nung ating nasimulan yan, ay in-enhance natin yung atin pong Z benefit package para dun sa mga nangangailangan ng orthosis, no? Yung mga na-aksidente, kailangang operahan, nabalian ng buto. At yung colorectal cancer ay na-enhance natin yan, no, noong 2023. So magtutuloy-tuloy po tayo. Isa sa mga tinitingnan natin na tataas natin for Z benefits for 2024 ay yun pong breast cancer at yun pong breast cancer tsaka I think prostate cancer yan. At syempre yung mga operasyon para sa mga bata, no? Yung mga open heart surgery. Napakamagastos niyan, Sir Drew. Yun pong kasama dyan, yung halimbawa, yung ventricular septal defect, tsaka yung tetralogy of Fallot, no? So lahat ng yan po ay nakalatag na yan. Inaaral na po yan at ngayong 2024 maaasahan na po natin maro-roll out yan. Okay. Aside from doon po sa mga packages, kumusta naman po, Sir Ray, yung mga, kung meron pa ho ba tayong mga outstanding balance sa mga private hospitals, kumusta po ang pakikipag-usap, yung inyo pong pagbabayad sa mga pribado pong ospital, Sir Ray? Ano pong update doon? Well, Sir Drew, tuloy-tuloy po ang ating dialogue, tuloy-tuloy ang ating pakikipag-usap. And recently, nakausap natin yung Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines, no? At maganda ang kinalabasan ng dialogue na ito. Nung in-announce ni Sir Mandy Ledesma, yung President and CEO natin, no, nitong Biyernes, between August and December 31, nakapagbayad tayo ng kabuuang 46.4 billion pesos, no, in claims. At yan ay private and government hospitals na po yan, no, Sir Drew, Senyor Ray. At in fact, kung matatandaan nyo yung aming kinumit na 27 billion, no, sa Congress last year, nalagpasan pa ho natin yan.
Kaya ito po'y good news. Ang atin na lang panawagan sa mga partner hospitals natin, sana yung mga claims na fina-file, yung maayos na po, good claims na, para hindi tatagal, hindi na natin ibabalik. No? Kasi pag binalik natin yan, tatagal pa uli. No? Iko-comply nila. Pero kung at the first instance, ayos na yung claim, di mapoproseso natin agad, mababayaran natin agad. Ray, ito kayo. Hindi Yes, ba natin sir. ma-overcome yung sitwasyon na yan na naiipon yung ating balanse sa mga private and government hospital na kinukonsumo ng ating mga nakukonsumo ng ating mga, siyempre yung mga nakikinabang, yung ating mga membro, dahil siyempre dahil mauuna muna yung parang nag-aabono muna ang mga hospital, abonado muna tsaka mga government hospital. And then later, tsaka lang babayaran natin. After, kasi mahabang proseso yan, di ba? Hindi ba natin mapapaikli yung Tama. proseso para mabilis natin, hindi naiipon ng ganyan at umaabot tayo sa punto na hindi kagad natin mabayaran. Taon na inaabot At yun ang nagiging issue kung bakit hindi minsan may mga ospital, hindi pa kami nababayaran Kaya minsan tumatanggi tuloy sila, pero hindi naman nararapat, di ba? Nasa batas yan. Pero paano natin may iwasan yung ganung mga sitwasyon na Mr. Balenya? Well, Senyor Ray, gusto ko lang po munang linawin, no, bago ko sagutin, sapagkat meron tayong mga maliwanag na plano na inilatag na para Mas mabilis. maalis na yung mga bottlenecks, no, sa case processing at maging mabilis. At ang talagang majority of these plans ay masasabi natin on computerization, digitalization. No? Pero ang mga immediate na mga solutions namin dyan, mayroon kaming mga ilang policy interventions at mga system interventions para po kung may mga kaunting issues lang naman ay pwede na po ito, no, na ma-process at mabayaran po ng PhilHealth. Pero gusto ko lang po na bigyan, no, ng tamang perspective din yan, Senyor Ray, sapagkat yung pong tama po, no, pinapaluwalan po yan ng mga hospitals at i-claim po sa PhilHealth. At meron po silang 60 days, no, para i-file po sa atin yan. Okay. Ang PhilHealth naman merong 60 days para po mag-process at magbayad. On average, Senyor Ray, on national average, ang aming pagbabayad, bilis, no, yung bilis ng pagbabayad sa good claims, no. Pagka good, ibig sabihin ayos yung claim, kumpleto, walang diferensya. Is on average 27 days Senyor Ray. 27 So, days? Ba talaga? 27 Halos isang days. So buwan, mabilis isang na buwan. mabilis po kami kung kukumpara doon sa 60 days na itinakda po ng batas, dapat mabayaran namin yung claim. Ayun. So, saan po nanggagaling yung problema? Ang reality po, Senyor Ray, meron talaga mga claims binabalik at marami po yan. Kailangan naming ibalik sa hospital kasi talaga hong hindi mababayaran sapagkat hindi kumpleto dokumento o kaya nalimutan yung mga pirma o kaya may mga kulang na mga attachments, no. Hindi talaga natin pwedeng palagpasin po yun at talagang ibabalik natin. Malaking percentage din po yan, Senyor Ray. At meron din po mga Gano'ng claims kalaki po yan? Gano'ng kalaki percentage yung mga error na yan? Yung mga nagkakamali lagi. Ang tagal-tagal na nila naniningil, hindi pa rin nila na-perfect yung mga requirement para at least dumating na in good, ika nga, sa ayos para walang problema at walang hassle. Well, in fairness, Senyor Ray, no, sa dami rin naman ng mga pasyente at claims na inaasikaso sa hospitals, siguro talagang ganyan, no? Ayun. Sa dami, no, yung volume ng pasyente. Ang amin pong intervention diyan, Senyor Ray, ay talagang closely ay meron kami lagi na na dapat nag-o-orient, no, nagse-seminar sa mga tao sa ospital para po, yun, nakakatulong kami na maiwasan yun pong backlog, claims na yung mga nababalik. backlog na yan. Di ba nagkakaroon tayo ng backlog Dahil dyan Oo. At yung naiiwasan, yung claims na nade-deny. Kasi yan, masakla. Pag na-deny yan, medyo mahaba ang proseso niyan. Bagamat pwedeng i-appeal, pero mahaba ang proseso. Okay. At yun ang nagiging epekto tuloy. Kung bakit lumalaki yung volume ng... Nagkakapatong-patong yan. Nagpapatong-patong. Oo. Malaking at hanggang sa naiipon niya. Buti walang interes, kung may interes pa, lalo ng delikado. Ito kayo. Wala naman.
Oo, hindi tayo pwedeng magbigay Oo, ng interest magkakano dyan. No? Kasi yun, talagang ang ating binabayaran ay Oo. kung magkano talaga yung naging cost Okay. ng inabono, no? Nung pinaluwalan Oo. nung ospital sa pasyente. So kaya ang ating panawagan dyan, kung maayos yung claim, no? At na-file on time, on average, within 27 days, nababayaran natin Okay. yan. Yan naman Okay. ang commitment natin, Okay. Senyor Ray. Ayun. Okay. So, usually, marami naman kayo nababayaran na within 27 days. May nangyayari naman Ayaw ganun. po, oo. Yan nga Oo. ang national average po Okay. natin, meaning across all regions, on average, ganyan po ang bilis natin. Ayun. So of course, meron mga, sabihin mo na, mga around 40 days, 50 Okay. days, no? Pero madalang na lang ho yung lumalagpas. Ngayon, kung meron kaming mga regions po na nakakaproblema, isa sa amin pong mga inilatag na strategy, magtutulungan po yung mga regional offices namin. So yung Okay. mga regional offices na magaang, no, magaang yung load nila, ay sa kanila po dadalhin yung mga claims sakaling kung meron na pong nagbabacklog po sa kanila. Ayun. Okay. Naku, sige po, Sir Ray. At sa mga susunod na araw, hingi po kami ng mga update po sa inyo. At marami pong salamat, Sir Ray, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga. Maraming salamat, Sir Drew, Senyor Ray, at mabuhay po kayo. Mabuhay ka Salamat. rin. Ingat po kayo. God bless. Yan po si Ginoong Ray Balenya, ang tagapagsalita po ng PhilHealth. Alright, speaking of PhilHealth, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Apela na suspindihin ang PhilHealth premium hike, pagiging sensitibo umano sa hirap na dinaranas ngayon ng publiko. pa talaga. Ang detalye ihahatid yan ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Hindi lang pagpapakita ng konsiderasyon kung hindi pagiging sensitibo sa hirap na dinadanas ngayon ng publiko ang panawagan ni Health Secretary Ted Herbosa sa Pangulo na isuspindi ang dagdag sa premium sa PhilHealth ngayong taon. Ang kay Senator Risa Ontiveros, sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, singil sa tubig at kuryente, pamasahe at iba pa, at pabagsak ng halaga ng kinikita na ating kababayan dahil sa inflation, makatwiran ang pagpapaliban sa implementasyon ng 5% PhilHealth premium rate hike. Gate ni Senator Ontiveros na gawa na noon ay suspindi ang dagdag sa premium PhilHealth. Magagawa din ito ngayong may garantiya si Health Secretary Herbosa na may sapat na pondo ang PhilHealth para ipatupad ang mga health benefits na nakapaloob sa Universal Healthcare Law. Inaaral na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon Herbosa na suspindihin ang pagtaas sa PhilHealth premium contribution ng mga miyembro nito. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ang tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Sa oras na 8 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7, muli po tayong magtungo. Muli po natin alamin ang mga balita mula sa labas ng impilan. Presyo ng gatas at canned goods nakaambaring tumaas. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perez. Patuloy daw na pinag-uusapan sa ngayon na magiging galaw sa presyo ng ilang mga pangunahing pilihin. Itong sinabi sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing ni DTI ASEC Amanda Nograles. Sinabi ni Nograles na ongoing pa ang pag-uusap at nagkakaroon din ng computation para sa mga prime commodities na kasama sa pending notices of price adjustments. Kabilang na raw dito ang gatas at canned goods. Ayon kay Nograles, dinedetermina sa pag-usap sa mga manufacturer kung makatwiran ba ang inihirit ng mga itong pagtaas sa kanilang produkto. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mula kay Gilbert, tumako tayo sa Senado. Economic Chacha na aaprubahan ng Senado na pagkasunduan daw na tatanggapin na ng Kamara. Ang detalye niya ni Ate ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Celi? Sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., pumayag daw si House Speaker Martin Romualdez na i-adapt ng Kamara ang economic chacha na isinusulong at target aprubahan ng Senado. Itiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Zubiri, nagkamayan pa sila ni Speaker Romualdez sa harap ng Pangulo nang magpulong sila sa Malacanang noong January 11. Matapos ang naturang pulong at kasunduan,
Naghain na nga si Zubiri kasama sina Senate President Pro Tempore Loren Ligarda at Senator Sani Angara ng panukalang resolution of both houses number 6 kung saan pinadadagdagan ng mga katagang unless otherwise provided by law ang tatlong itinuturing nila na economic provision ng konstitusyon. Ito ay mga provision na nagtatakda ng limitasyon sa foreign investment sa public services, educational institutions at advertising companies. Ayon kay Zubiri, tatalakay nila ito katulad sa paggawa ng mga batas. Anya, una magsasagawa ng pagdinig at debate ang Senado at kapag naaprubahan na, saka yun ipapadala sa Kamara para kanilang i-adapt. Wala pa namang konfirmasyon ang kampo ni Speaker Romualdez ukol dito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, pamalaan o publiko binalaan ang publiko laban sa maling paggamit ng senior citizen, pati ho yung PWD. Baka sinasama lahat. Oo nga eh. Ito, kasama. Hindi naman pwedeng isang buong barangay ang isama mo. Matindi naman yun. Sobra Baka mali naman ang yun. pagkaunawa nila dyan. Okay, alamin natin. Alamin nun natin, nagbabalik mula sa palasyo si Patrol 13 Gilbert Verdes. Muling nagbabala ang pamahalaan laban sa abusadong paggamit ng Senior Citizen Card. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing nagpaalala sa DTI ASEC Amanda Nograles na maaaring patawan ng kaparusahan ng mga hindi naman senior pero nakikinabang sa binibiling item gamit ang senior card. Sinabi ni Nograles na batay sa tinatakda ng batas, maaari pang mauwi sa pagkakulong ang sino mang umaabuso sa paggamit ng Senior Citizen Discount Card. Kasabay nito binanggit ni Nograles na sa kabilang banda ay may parusa rin na maaring ipataw sa mga establishmentong hindi naman kumikilala sa senior ID. Maliban daw sa pagkakulong na may miligro ring mapatawan ng 50,000 hanggang 100,000 pesos na multa ang mga business establishment o sa negosyo, kasama na mga restaurant na hindi ino-honor o kinikilala ang mga Senior Citizen Card. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, multiple entry na visa sa mga dayuhang manggagawa. Pinayagan ng Taiwan. Ng China nito. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 5. Ayayo Pangko. Inanunsyo ng Manila Economic and Cultural Office na niluwagan ng Taiwan Immigration ang re-entry ng mga dayuhang manggagawa matapos napayagan sila na makapag-apply ng multiple entry visa. Ang pahayag ni MECO Chairman Silvestre Bello III ay batay sa report ni Director David Desdicang ng Migrant Workers Office sa Kaohsiung. Nabatid na mahigit 150,000 overseas Filipino workers sa Taiwan ang makikinabang sa bagong pinairal na pulisya. Ayon kay Bello, dahil sa naturang policy, ay malaki ang matitipid sa oras at pera ng mga OFW na sa pagproseso ng kanilang travel documents sa Taiwan. Sa bagong policy, kailangang ipabatid ng mga magbabakasyong OFW sa kanilang Taiwan Manpower Agency broker ang kanilang pag-alis 3 linggo bago ang kanilang departure schedule. Ito ay upang magkaroon ng sapat na oras na malapitan ang kanilang mapalitan ang kanilang ROC Taiwan Resident Certificate o ARC na nagpapakita ng kanilang multiple re-entry visa. Mahigpit na paalala sa mga magbabakasyong OFW na bumalik sa itinakdang petsa sa Taiwan. Magkakabisa ang bagong panuntunan ngayong buwan ayon sa MECO. Samantala, ngayong araw ay nakatakdang ilipat ng MECO sa DSWD ang donasyong bigas mula sa Taiwan. Ito si Patrol number 5. Ay upang kaparasyon pala metodo ng lakas, DWIC. Nagbabalita na tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Tabay lamang po para sa iba pang mga balita sa pagbabalik po
ng tandem. Sa oras pong ganap na alas 7 ng umaga, ngayong araw po na ito ng Huwebes, ating pong pakinggan ang mensahe po mula po sa ating pong ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Narito po ang kanyang mensahe. A very good reminder. A turtle once said, "No matter how heavy my pairings are, it's God's choice to make me carry the luggage, for it's the only way I will be protected. So whatever we have in life, may it be problem or pain, remember that God gave it to us for a purpose. Have faith and trust in Him. Think good, thank God, thank God." Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang matamis at malamang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation.